Ayun, ito ulit yung timing nating kwentuhan. Gusto ko lang sundan yung kanina kong ginawang video. So, bali dalawang video na yung bala kong i-upload. Naisip ko lang kasi, habang nagdinilay-nilay lang dito, magandang i-share ko rin sa inyo yung topic na dapat binigyan ko ng halaga nung bata-bata pa ako. Ito yung sa communication. At yun, hindi ako natural na magaling makipag-usap. Minsan hindi ko masabi yung gusto ko sabihin. Minsan naiisip ko na pero hindi ko ma-express ng tama. Yun yung masakit eh. Buo siya sa utak mo pero paglabas sa boses mo, sira-sira. Ang ending, hindi ako maintindihan. Nasasayang yung mga connection na sana nabuo ko. Minsan, iniisip ko, hindi naman kasi ako tamad, hindi rin ako bobo. Pero dahil hindi ko maipaliwanag ng maayos yung sarili ko, hindi ko nakukuha yung mga bagay na gusto ko. At ang masabi ko lang, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kung hindi mo kaya i-express yung sarili mo, parang nakakulong lahat ng potential mo eh. Ganun. Yung communication, siya yung pinto sa maraming bagay. Sa trabaho, sa relationships mo, at lalo na sa pangarap mo. At hindi lang ito tungkol sa pagsasalita eh. Communication din yung pakikinig, yung pag-unawa, yung pagbibigay ng respeto sa mga tao sa paligid mo. Tingin ko ditong side ako nangingibabaw. Mas mahilig kasi minsan, mas mahilig akong makinig. Lalo na pag nasa labas na ako ng bahay. Mas gusto ko na titingnan muna yung backstory ng isang tao bago ako bumitaw ng matinding joke. Mga ganun ba? At tingin ko yung sensitive ko sa pagpili ng mga salita is nag-umpisa yan nung elementary or high school ata ako nun. Na meron akong sinabihan, nakala ko okay lang, pero sa kanya sobrang nabasag yung damdamin niya. Mahilig kasi ako makasar dati. At minaasar ako nun na hindi niya nagustuhan, mga ganun. Kasi tanda ko pa yun eh, nagbabatuhan kami ng asaran. Akala ko normal lang sa akin yung sinasabi niya, normal lang din yung sinasabi ko sa kanya. Hanggang sa, alam mo yun, nag-breakdown siya, tapos umiyak yung tao na yun. Tapos doon ko nasabi na akala ko okay lang mga yung pinagsasasabi ko. Pero sa ibang tao, sa kanya pala, iba na yung epekto. Kaya yun, naging sensitive ako sa mga ganun. At eto lang, gusto ko lang bigyan ng advice yung younger self ko. Kung makakausap ko yung mas batang version ng sarili ko, masabi ko lang, unahin mo
yung communication, unahin mo yun. Maging madadal ka na may sense. Hindi yung magiging madadal ka dahil maingay ka lang. Unahin mo na, pag-aralan mo na paano mo ma-express yung idea mo sa pagsasalita. Gamit yung salita, hindi yung iniisip mo lang. Kasi nung high school days ata ito, as long as naiisip ko lang siya, okay na sa akin yun. Wala na akong pakialam kung paano ako siya i-express sa salita. Basta alam ko buo siya sa isip ko. Ganun ba? Yun, communication muna. Kasi, kung kakausapin ko siya, kasi, nyari, di ko alam kung ano itatawag ko sa batang ako, no? Brad or pre, ewan ko. Basta siguro, yung name ko na lang, tapos sasabihin ko sa kanya, kapag kaya mong ipakita at iparating ang iniisip mo, makikita ka ng mundo. Yun yung masasabi ko sa kanya. Yun, practice speaking, practice listening, practice understanding. Hindi mo kailangan maging perfect speaker. Ang kailangan mo lang maging tunay. At yun, kung may pinagdadaanan ka rin na sa communication, nagkakaroon ka rin ng problema sa communication, hirap ka rin mag-express sa communication, ang gusto ko lang sabihin, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang buuin ang boses mo. At tignan mo, yung kagaya ng ginagawa ko ngayon, nasa harap ako ng camera, nagsasalita, nag-express ng idea, pinapractice din. Gusto kong makarating ako sa point na hindi ko na isusulat muna yung mga sasabihin ko bago ko siya bago ko siya ipaliwanag. Ulitin ko, gusto ko makarating ako sa point na hindi ko na isusulat yung mga idea bago ko siya ipaliwanag. Gusto ko makarating ako sa point na pag meron akong inisip kagaya ngayon na about sa communication, ma-express ko siya ng tuloy-tuloy. Hindi basta maayos ko siya na i-share sa inyo. Walang masyadong putol-putol, walang ganun. Alam mo yung mga filler words. Yun yung goal ko na maging maayos sa pagsasalita. Kaya yun, salamat sa pakikinig. Isa na naman tong tahimik nating kwentuhan. Yun, hanggang sa susunod, alagaan mo ang boses mo. Hindi dahil gusto mong marinig ka, kundi dahil mahalaga ang kwento mo. At yun, salamat.